Apostol Sendias. Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa makiisa sa pambungad na awit. Masaya natin ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinahayag mo na may tutubo sa sanlibutan. Ang karikta ng kanyang pagsilang ay mahinay nawa ng may pananabik at kagalakan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na inango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaganda ang Panginoon ang daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Anong ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang na bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong hihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon ng makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay pahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay atulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos, tayong kanyang kinukupkup. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi niya kaya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Isa po sa mga homilya ng ating yumaong si Pope Francis ay nabanggit niya po ang patungkol sa simbahan bilang field hospital for after the battle. Na isinasalarawan po ni Pope Francis ang simbahan bilang isang ospital ng mga may sakit kung saan sumasadya at pinupuntahan ito ng mga taong nangangailangan ng tulong at lunas, na pagkatapos daw ng isang matinding laban, ikaw ay sugatan at kailangan mo ng lunas na para magpagamot. Idudugtong pa po ni Pope Francis na ang simbahan daw po ay not a museum for saints, but a hospital for sinners. Ito po ay isa rin sa mga salitang sinabi ni Jesus coming from Mark chapter 2 verse 17, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang matuwid." Na dito po ipinapakita sa atin ng Panginoong Diyos
na ang ating Panginoon ay may awa at habag sa mga taong nagkakasala. Kagaya nga po ng sinasabi sa atin ng ating ebanghelyong narinig, kahit na mayroon siyang 99 na tupa, ay iiwan muna niya ito sumandali at hahanapin yung isang nawawala. At kapag nahanap niya yung isang nawawalang tupa, siya'y masayang masaya dahil nasumpungan niya ang nawawala. Ang tawag po dito ay pagkakaroon ng puso sa iba. Pwede naman kasi niyang hayaan na lang yung isang nawala sapagkat marami naman siyang tupa. Subalit hindi niya ito gagawin. Bagkus hahanapin pa rin niya yung isang nawawalang tupa upang maging kumpleto ang kanyang pastulan. Makita natin kadalasan ng problema po sa karamihan sa atin ay taliwas po tayo dito. Na karaniwan, aminin man po natin o hindi, ang problema sa atin, nawawalan tayo ng puso para sa ibang tao. Ang hangad lang po natin yung ating sarili at hindi na po tayo nakikialam sa ibang tao. Basta okay tayo, yun ay masaya na tayo. Subalit, taliwas po dito ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus na pinapakita sa atin, magkaroon naman tayo ng puso para sa ating kapwa. Magkaroon naman tayo ng awa at habag. Kahit na masama yung tao na yan, kahit na hindi yan mabuti sa'yo, o kahit na nagkakasala yung tao na yan, kaawaan mo pa rin, mahalin mo pa rin, unawain mo pa rin. Nakalulungkot po kasi sa iba ay parang naging mapangmata na po ng kapwa. Alam ko po na ikwento ko na po sa inyo yung patungkol sa isang taong grasa na minsay nagsimba. Nung ako po yung naka-assign sa Malolos Katedral, mayroon pong taong grasa na laging nagsisimba po. At makikita nyo po na hindi po siya tinatabihan at lagi po siyang pinupunan ng ibang tao. Ngunit nung isang observation ko po nung isang beses na siya'y nagsimba, yung mga taong sila pa'y naunang namuna sa kanya, sila pa yung hindi nangumunyon. Ngunit itong taong grasa, makikita natin na kahit ganoon ay pinakita pa rin ng masidhing pananampalataya at siya pa yung nangumunyon. Pinapakita po sa atin dito that the church is not a museum for saints. The church is a hospital for sinners. Na hindi kailangan ng Diyos yung mga taong matapobre. Hindi kailangan ng Diyos yung mga taong mapagmataas sa sarili. Hindi kailangan ng Diyos yung mga taong kala mo nagyayabang na sila talaga. Bagkus ang kailangan ng Diyos, yung mga taong inaako yung kanilang pagkakasala, yung mga taong nakikita nila sa kanilang sarili na kailangan pa rin nila ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito yung pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. God is full of mercy towards us. Gayon din naman ang hamon para sa bawat isa. Magkaroon rin tayo ng puso para sa iba. Magkaroon tayo ng awa at habag sa ating kapwa. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos ng may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakaalam, naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa munahin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa't kapatid, mabunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaya rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa.
Magkaroon dinawa kami ng maalab at talisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin kami. magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakikinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwing